Dito sa pagbebekeri ay kailangan ay sipag at tiyaga yung meron ka. Kasi una ay hindi madaling gumawa ng tinapay. Kasi sa isang recipe ay maraming proseso yung kailangan. At ang una talaga natin gagawin ay yung linisin muna natin yung ating area bago tayo gumawa. Pagkatapos yung ating ihanda yung mga plancha, kailangan ay malinis. So pag nagtimpla naman tayo ng ating tinapay ay marami pa yung proseso bago natin yan mabuo. At kailangan din ay mahaba yung pasensya mo bilang baker. Kasi kahit ilang taon ka na sa pagbe-bake at bihasa ka na dito ay hindi pa rin maiwasan yung magpalpa ka sa pagtimpla. Lalo na pag nakalimutan mo yung mga isa lang na ingredients dito sa tinapay na hindi mo na ilagay at yung pagluluto ay hindi din yan maiwasan na minsan ay masusunog din. At syempre pag nagbebekere na talaga tayo ay hindi lang isa, dalawa or tatlong recipe yung tinapay sa isang araw natin magagawa kundi marami ho yan. At paulit-ulit na talaga yan, araw-araw natin na ginagawa at kailangan ay gigising talaga tayo ng maaga. Oo, lalo na pag nagpapandesal tayo kasi sa umaga yung mga mabintan ng mga oras. So dito na tayo sa ating recipe. Itong kulay dilaw natin na mixture, ito yung bilang pabalat natin. At ito namang kulay strawberry red, yung ating bilang pangpalaman. At hindi ko na dito pinakita pa isa-isa yung mga ingredients na nilagay ko dito. Ay ganun lang naman yan mga ga, pagsamasamahin lang yan hanggang sa mabuo ng ganyan yung ating palaman. Yung ating bilang pabalat ay hinati natin yan sa 8 piraso, kaya yung ating palaman ay hatiin din natin ito sa 8 piraso. At ganito lang yan ga, bali ilagay lang natin sa gitna or ipaloob natin yung ating palaman at i-roll lang natin yan. At sa pag-roll naman dito ay hindi lang ito masyadong malaki. Medyo may pagkapayat lang na pag-roll para naman ay sa ganun ay maliit lang din yung outcome niya dito pag naluto kasi ay hiwain namin ito at pang delivery. Ito maliit lang siya na mahaba, sinukat ko lang yan para magkasya dito sa haba ng ating plancha. At kung gagawa ka naman dito ng kalahati lang ng recipe natin, ay pwede talaga hatiin mo lang yung mga ingredients ng ating palaman at saka sa ating pabalat. Pagkatapos niyan ay i-press na talaga natin yan ng kunti lang talaga na diin na medyo lalapad lang siya ng kunti. At yun lang, ay lagyan lang natin yan ng design. At para ito'y maganda at makintab ay binanyahan ko lang ito ng egg yolk. Yung egg yolk natin ay hinaluan ko to ng evaporated milk. At pwedeng isa lang agad at kailangan ay mainit na yung oven. At kailangan dito yung mataas na init, oo, para maganda yung alsa. At pag ito'y umalsa na sa ibaba, ay pwede na nating ilipat sa itaas. At malalaman natin pag ito'y luto na, pag idiin natin na nag-bounce na siya, na bumalik, at yung may swelo na yung ilalim. At ito'y pinalamig lang muna namin bago hiniwa at saka binalot. At ayan po mga maliliit lang talaga yan na hiwa ha. Para naman po ay kahit paano makatubo din tayo. At ito'y pang delivery namin. Pwede ninyong iba-ibahin yung kulay or flavor ng ating palaman dito.